Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako po si Patrolman Regan Robles mula sa PNP Aviation Security Group. At ako naman si Apprentice Seaman Journalist Rosa Nescadores mula sa Philippine Navy. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Dalawang high-value suspect arestado ng SPD-PNP. 714,000 pesos na halaga ng shabu nasamsam. 530,000 pesos na halaga ng shabu na kumpiska sa Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. High-value individual arestado. At miyembro ng LGBTQ arestado sa bypass operation ng Iloilo City PNP. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Sa kabila ng pinsalang iniwan ng Bagyong Uwan, patuloy pa rin ang kapulisan ng Aurora Police Provincial Office sa kanilang pagtugon at pagbibigay serbisyo sa mga mamamayan. Kaya naman, patuloy ang mga tauhan ng Aurora PNP sa pagbibigay serbisyo publiko sa ating mga residente na naapektuhan ng bagyo. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Jilly Peña sa balita. Ipinamalas muli ng Aurora Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Robert L. Petate, Provincial Director, ang di matatawarang malasakit at dedikasyon sa serbisyo publiko sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Uwan. Nagtulong-tulong ang mga tauhan ng Provincial Headquarters at ng San Luis Municipal Police Station upang magbigay ng police assistance sa isinagawang pamamahagi ng relief goods sa Barangay Ditequi, San Luis, Aurora. Ang naturang aktibidad ay naglalayong maihatid ang agarang tulong sa mga residenteng naapektuhan ng kalamidad at matiyak ang kaayusan sa lugar. Nagsagawa naman ng clearing operation ang mga tauhan ng Dipakulaw Municipal Police Station sa Barangay Gupa, Dipakulaw, Aurora. Katuwang ang mga personnel mula sa Provincial Headquarters at 2nd Aurora Provincial Mobile Force Company. Layunin ng operasyon na linisin at ibalik sa normal ang daloy ng trapiko at kabuhayan ng mga residente matapos ang pinsalang dulot ng bagyo. Samantala, upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa mga evacuation centers, nagpatayo rin ng Police Assistance Desk ang Baler Municipal Police Station. Tiniyak ng Baler PNP ang kanilang tuloy-tuloy na presensya sa mga evacuation sites upang tumugon sa mga pangangailangan ng mga evacuee at mapanatili ang seguridad sa lugar.
Patuloy ang Aurora PNP sa pagpapaigting ng disaster response operations katuwang ang mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya bilang patunay ng kanilang matatag na pangako sa serbisyong tapat para sa mga mamamayan. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Jilliad Vincula Peña. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Peña. Nagbigay ng tulong ang Rizal Provincial Police Office sa pamamagitan ng paglinis ng kalsada, pamamahagi ng relief goods at pagpapasaya matapos ang bagyong Uwan. Patrolman Joshua Cruz, ibalita mo. Habang nakakaranas ng bagyo ang lalawigan ng Rizal mula sa pinsalang dulot ng Super Typhoon Uwan, mabilis na kumilos ang Rizal Police Provincial Office alinsunod sa direktiba ni Police Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas, Regional Director ng Propor A, na pinangunahan ni Police Colonel Piloteo A. Gonzalgo, Provincial Director. Agad na sinimulan ng mga tauhan ang mga operasyon bilang tugon sa kalamidad sa buong probinsya. Agad na isinagawa ang road clearing operation upang matiyak ang ligtas na daanan at maibalik ang normal na daloy ng trapiko sa apektadong lugar. Naghatid din ng ginhawa ang relief and outreach effort sa mga bakwit sa pamamagitan ng pamamahagi ng food packs, regalo at masayang aktibidad para sa mga bata sa iba't ibang evacuation center sa Angono, Cainta, Antipolo at San Mateo. Ang mga simpleng pagkilos na ito ay naglalayong magbigay ng ngiti at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo, lalo na sa mga kabataan. Ang lahat ng pagsisikap ay isinagawa sa mahigpit na koordinasyon sa mga LGU, MSWD, mga opisyal ng barangay at iba pang stakeholder na nagpapatunay na nananatiling matatag ang diwa ng bayanihan sa Rizal sa pamamagitan ng pagtutulungan, pagmamalasakit at dedikasyon. Ang mga kalalakihan at kababaihan ng Rizal PPO ay nagsisilbing hindi lamang tagapagbantay ng kapayapaan kundi katuwang din sa muling pagbangon ng buhay. Mula dito sa Calabarzon, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Joshua Cruz, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Cruz. 2 high-value individual arestado ng Southern Police District sa kasong illegal na droga na nagkakahalaga ng 714 na piso. Patrolwoman Ivy Corporal sa balita. 2 high-valued individual ang naaresto ng Southern Police District, District Drug Enforcement Unit sa isang bypass operation sa Barangay Upper Bicutan, Taguig City noong Nobyembre 6 taong kasalukuyan. Kinilala ang mga sospek na sina alias Joe, 59 anyos, at alias Melvin, 41 anyos, na kapwa nasa listahan ng mga high-valued individual at umano'y sangkot sa pagbebenta ng iligal na droga. Nasamsam sa kanila ang 3 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na 105 gramo at tinatiyang halagang 714,000 pesos. Base sa standard drug price, nakuha rin ang bypass money, brown envelope at isang cellphone. Ang mga ebidensya ay dinala sa Southern Police District Forensic Unit para sa pagsusuri habang ang mga sospek ay sasampahan ng kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act of 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bicutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Corporal. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Visayas. Arestado ang isang miyembro ng LGBTQ community matapos mahuli sa aktong pagbebenta umano ng iligal na droga sa isang bypass operation na isinagawa ng Iloilo City. Sa kasalukuyan, nakakulong na ang suspek sa Iloilo City Police Station at haharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 9165. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Justin May Halyores.
Arestado ang isang miyembro ng LGBTQ community sa isinagawang bypass operation ng Station Drug Enforcement Team ng Iloilo City Police Station 1 sa Sagasa Street, Barangay Santo Rosario, Duran, Iloilo City proper. Nito lamang Sabado, 8 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang sospek na si alias Rush, 28 anyos, residente ng Barangay Monica Blumentritt, Iloilo City proper. Ayon kay Police Captain Melchor Tolentino, officer in charge ng ICPS-1, ilang linggo nilang minanmanan ang galaw ng sospek bago isinagawa ang matagumpay na operasyon. Lumabas sa investigasyon na si alias Rush ay nagbebenta di umano ng ilegal na droga sa mga customer sa paligid ng city proper maging sa mga lugar na malapit sa fishing port area. Sa mismong operasyon, positibo na nakabili ang mga operatiba ng isang sachet ng hinihinalang shabu gamit ang 1,000 pesos na mark money. Nang kapkapan, nakumpiska pa sa kanya ang 5 sachet ng hinihinalang shabu na nakalagay sa loob ng kaha ng posporo. Humigit kumulang 5 gramo ang kabuuang bigat ng nakumpiskang suspected shabu na may halagang tinatayang 34,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya ng ICPS-1 ang sospek para sa dokumentasyon at haharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tuloy namang isinusulong ng PNP ang kanilang kampanya laban sa iligal na droga bilang bahagi ng kanilang layuning mapanatili ang mas ligtas at mapayapang Iloilo City alinsunod sa kanilang adhikaing bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Western Visayas, ako ang inyong PNN correspondent patrolwoman Justin May Halyores, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Halores. Nakiisa ang mga tauhan ng Asturias Municipal Police Station sa pamamahagi ng relief goods para sa mamamayang labis na naapektuhan ng Bagyong Tino. Patrolwoman Judith Nicanor, ibalita mo. Nakiisa ang kapulisan ng Asturias sa pamamahagi ng relief goods para sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Tino. Katuwang ang lokal na pamahala ng Asturias nito lamang 9 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Mabilis na kumilos sa mga tauhan ng Asturias Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Captain Phil C. Restauro, officer in charge upang maipamahagi ang food box, masuri ang lawak ng pinsala at maipaabot ang agarang tulong sa mga pamilyang labis na naapektuhan ng bagyo. Bukod sa pamimigay ng ayuda, patuloy din ang pagtutulungan ng Asturias PNP at LGU team sa pagpapanatili ng kaligtasan ng publiko at sa mabilis na pagbangon ng komunidad. Mula sa clearing operations hanggang sa pagtulong sa mga apektadong residente, walang tigil ang bawat unit sa kanilang operasyon simula pa noong unang araw ng kalamidad. Nananawagan naman ang pamunuan ng Asturias PNP sa mga residente na manatiling kalmado, magtulungan at magpakita ng kooperasyon habang isinasagawa ang mga hakbang tungo sa ganap na normalisasyon ng pamumuhay sa buong munisipalidad. Mula dito sa Central Visayas, ako ang Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Arestado ang isang wanted person sa kasong lascivious conduct matapos ang isinagawang operasyon ng Tacloban City Police. Patrolwoman Chamberly Flores, ibalita mo. Ng mga autoridad ang isang lalaking wanted person na may kasong lascivious conduct matapos mahuli sa Barangay 91 Abukay, Tacloban City. Naaresto ang akusado bandang alas 2:30 ng hapon ng mga tauhan ng Tacloban City Police Station 2 sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong lascivious conduct na may inirekomend ng piyansa na 200,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Dinala ang akusado sa Tacloban City PS2 para sa kukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Patunay lamang na ang Tacloban City PNP ay hindi nagpapabaya sa kanilang sinumpaang tungkulin na hulihin ang mga taong tiwalag sa batas upang mapanatiling ligtas ang komunidad nang sa gayon may patupad ang kapayapaan ng bansa para sa ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Tacloban City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Flores. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Mindanao. Mahigit kalahating milyong piso ng hinihinalang shabu
ang nakumpiskan sa ikinasang bypass operation ng Cagayan de Oro City Police sa Misamis Oriental. Ang operasyon ay matagumpay na nagresulta sa pagkakaresto ng isang high-value individual na matagal nang minamanmanan dahil sa umano'y paglabag sa batas ukol sa ipinagbabawal na gamot. Patrolwoman Danessa Berdos sa balita. Arestado ang isang high-value target sa ikinasang joint bypass operation ng Police Drug Enforcement Group, Special Operations Unit Team at mga operatiba ng Cagayan de Oro PNP sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Kinilala ang suspect na si alias Dot, lalaki, isang high-value individual at residente ng nasabing lugar. Nakumpiska mula sa suspect ang mga pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na 78 na gramo at may standard drug price na 530,400 pesos, isang 1,000 peso bill na ginamit bilang bypass money at iba pang mga non-drug items. Ang suspect ay mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang inyong Police News Network Correspondent Patrolwoman Danessa Berdos, alagad ng batas taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Berdos. Isang medical outreach program ang isinagawa ng Maguindanao del Norte Police Provincial Office para sa ating mga kababayan upang magbigay ng libreng serbisyong pangkalusugan sa mga mamamayan ng nasabing lugar. Magbabalita dyan si Patrolwoman Veronica Lagi. Naghatid ng medical outreach program ang mga personahe ng Maguindanao del Norte PPO sa pangunguna ni Provincial Director Police Colonel Victor Girito sa mga residente ng Maguindanao del Norte na ginanap sa Barangay Libungan SGA Barm noong ika-6 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ang naturang programa ay naging inisyatiba ni Police Colonel Rito, katuwang ang Ministry of Health, Regional Medical and Dental Unit BAR, Pahumidin Municipal Police Station, Alpha Kappa Rho Fraternity and Sorority at iba pang stakeholders. Ang programa ay may temang serbisyong tapat, kaligtasan ng lahat dahil sa Maguindanao del Norte Safe ka rito, na kung saan naging pangunahing bahagi nito ang pamimigay ng libreng medical at dental check-up, maintenance, medicines at vitamins para sa mga senior citizens at kabataan, libreng tuli, libreng gupit at libreng eye check-up, pamimigay ng wheelchair at saklay, libreng bakuna at pagkain para sa lahat ng benepisyaryo. Layunin ng programang ito na maihatid ang mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad habang pinatitibay ang ugnayan sa pagitan ng pulisya at mamamayan at isinusulong ang inklusibong pag-unlad sa rehiyon. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, muling pinagtibay ng Maguindanao del Norte Police Provincial Office ang kanilang dedikasyon sa pagsulong ng malasakit, kaligtasan at pagkakaisa sa mga komunidad. Alinsunod sa adhikain ng PNP na bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Veronica Lagi, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lagi. At mga ka-PNN, 44 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita dahil dito sa bagong PNP, para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ako po si Patrolman Reagan Robles mula sa PNP Aviation Security Group. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Ako si Apprentice Seaman Journalist Rosan Escadores, Philippine Navy. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. At sa bagong PNP, para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ang pangunahing balita ng Police News Network.
Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.